Bago ang kanyang State of the Nation address sa July 28, haharap muna si Pangulong Noynoy Aquino sa publiko mamayang gabi. Inaasahang ipapaliwanag niya ang kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Makibalita tayo kay Tek Ocampo. Ng budget. Nagmula ito, makilang ulit na pinagtanggol. Hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Iginiit na nakabuti sa bansa. Malaki rin ang naitulong ng DAP sa nangyayaring pag-aarangkada ng ating ekonomiya. Pero sa huli, idineklarang labag sa konstitusyon ang Disbursement Acceleration Program o DAP ng ehekutibo. Unconstitutional. Dahil dito, sunod-sunod ang panawagang magbitiw ang sinasabing utak ng DAP na si Budget Secretary Butch Abad. May nagsulong ding patalsikin sa pwesto ang Pangulo. Pero na maghain naman ng resignation si Abad, hindi ito tinanggap ni Pinoy. To accept his resignation is to assign to him a wrong. And then I cannot accept the notion that doing right by our people is a wrong. Bagay na umani ng mga batikos. 2 linggo mula nang madesisyonan ng Korte Suprema ang konstitusyonalidad ng DAP. Haharap ang Pangulo sa taong bayan mamayang alas 6 ng gabi. Ayon kay Communications Secretary Sonny Coloma sa panayam ng Radyo ng Bayan, kabilang ang DAP sa mga isyong bibigyang linaw ng Pangulo. Pero hindi raw nagpapanik ang palasyo sa gitna ng mga pagbabatikos sa DAP at panawagan ng impeachment. Bago pa man ang pambansang talumpati ng Pangulo mamaya, nagprotesta na ang ilang militanteng grupo sa tanggapan ng Department of Budget and Management sa Maynila. Sigaw nila, walang pinagkaiba si Pangulong Aquino sa pinalitan niyang si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Naibulsa raw ang pera mula sa DAP na dapat sana'y ibinigay sa mamamayan. Wala pa raw accounting na ipinakita kung ano-ano ang pinondohan ng DAP. Galit kami dahil dahil niyoloko ng gobyerno ito yung mga mamamayan. Kung noon ay may kahirapan, mas matindi ang kahirapan ngayon. Para kay Senador Francis Escudero, na chairman ng Senate Finance Committee, panahon na para ipaliwanag ng Pangulo ang mga benepisyo ng DAP at kung naggamit ba ito ng tama. Noon na nang sinabi ng Malacanang na handa silang ipaliwanag ang DAP sa Senado. Ay naman sila eksperto, kailangan bigyang linaw kung sino ang mananagot sa DAP. Na simulan na ni Pangulong Aquino yung pagreforma sa gobyerno, pangunahin na dito sa budget process, pamagitan ng pagtanggap niya ng resignation ni Secretary Abad. Gumawa ng isang tough decision sa Pangulong Aquino no matter who gets hurt. Kailangan sigurong mas stronger siguro ang sanction kaysa sasabihin lamang, hoy tigilan yan dahil unconstitutional yan. Tek Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas.